hiwaga ng pitong kandila na ginagamit sa tuwing magsasagawa ng halad o alay sa mga gabay-abyan. Dito sa video natin ngayon mga kaibigan ay sabay-sabay nating alamin ang mga kasagutan patungkol sa lihim karunungan at mga kakayahan nitong kandilang may iba't ibang kulay. Hello po mga kaibigan, kamusta po tayo? Welcome back sa ating YouTube channel sa Agima 13 GF. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagbisita, pagtanaw sa ating mga video talakayan. May 7 klaseng kandila na siyang gagamitin sa aura ng pangtawag sa mga gabay-abyan. Pangtawag din sa mga surog kung ikay isang espiritual na antasan. Punta muna tayo sa kandilang ito mga kaibigan. Paano ito naging hiwaga at bakit itong 7 kulay na napili natin o nasambit natin ay pinaka-importante? Ang kandilang ito mga kaibigan ay hindi basta ordinaryo lamang, sapagkat may 7 ritual na napadapat dito sa saing sangkap. Ritual na binuhay ang aura ng tagsang kulay ng kandilang hiwaga. Kakaiba ang mga ritual na ginagamit dito sa kandilang itong hiwaga mga kaibigan. Sa 7 kulay ng kandilang hiwaga ay may mga sumisimbolo dito, mga benepisyo at mga abilidad din sa aura na kasabay sa halad o alay sa altar na nilalagay natin mga kaibigan. Sa 7 kandila ay mayroon tayong kulay na black mga kaibigan, ang una. Pero sa librita Maika ng Babaylan 1 mga kaibigan, tinatawag namin itong arkam. Ang arkam ay sumisimbolo ng may kagahom at tataglayin nito una ang pwersa na tawagin ang puti ang gabay, aura ng mga presensya ng ating mga gabay-abyan at itugot na ang gahom upang magpapalayas sa mga espiritong itiman, mga malignong itiman at sa mga masasamang elemento ay kanyang pinapatugot na mapalayas ito mga kaibigan. Nagpapaaura din ito sa pagpagaling sa mga malulubhang sakit na dulot ng mga kulam, mga barang, mga kilkig at iba pang may sangkot sa mga aurang kasuklam-suklam. Ginagamit din ito sa pag-locate mga kaibigan ng mahika aura ng mga itimang kalaban. Ito ay nagagawa lamang kadalasan ng mga tinatawag na manugbulong o mga surihano at sa katulad naming mga babaylan na mga antingiros mga kaibigan. Mga malalagong karanasan sa may mga gahom aura virtudes. Ginagamit din ito sa tinatawag na sumbalik, mga rebilta mga kaibigan, ipangtapat lang sa nabuong ritual para mapagana itong taglay niyang gahom virtudes. Ang ikalawa naman mga kaibigan ay ang white candle aura. Sa librita Mahika mga kaibigan, tinatawag namin itong Sinti Aram upang talahatang gahom virtudes. Sumisimbolo ito ng katotohanan, katapatan, kadalisayan, karunungan, nagpapaliwanag at nagpapadalisay, tumatawag sa gahong presensya ng tagsang gabay-abyan. Ginagamit din ito mga kaibigan sa gahong pangtinlo o panglinis ng pisikal na aura at spiritual. Kaya sa 7 hiwagang kandila mga kaibigan na ito ay siya lang ang ating sisindihan kapag magsagawa ng halad o alay na tinatawag, at ang kasama nito ay ilagay lang sa
bowl mga kaibigan ang 6 na kanyang mga kasamahan na kulay na mga kandila mga kaibigan, at ilagay natin sa bowl at saka dyan lang sa altar mga kaibigan. At ang puting kandila, yun lang ang ating sindihan kapag nag-umpisa po tayo mga kaibigan sa ating tinatawag na paghanda o alay sa ating mga gabay abyan. Ginagamit din ito sa proteksyon mahika para sa tagumpay ng laban sa kadiliman, para sa pagmuni-muni at para sa mga ritual na tumututok sa mga Diyosa o mga diwata mga kaibigan, at upang madagdagan ang espiritual na karanasan at pakikipag-usap sa mga gabay abyan, mga angheles, sa mga arkangheles. Ang white aura candle mga kaibigan ay humihigop ng parihong lunar at solar energies. Sa makatuwid, ito ay angkop para sa mga kandila sa altar. Dagdag pa dito ay panglinis sa kalusugan, espiritualidad mga kaibigan, katapatan, banal na kapangyarihan, kapayapaan at katahimikan. Punta naman tayo mga kaibigan sa violet na kulay. Ang violet na kulay naman mga kaibigan na kandila ay sa librita mahika tinatawag itong ugna sam. Ito'y sumisimbolo mga kaibigan sa pagpalawak ng kaalaman sa aura gabay abyan, pagsilay na mabuksan ang malinis na kalooban ng mga gabay abyan patungo sa mahumok na aura papunta sa iyo. Nagpapalakas din mga kaibigan ng third eye aura at kakayahan din sa pagkombinar ng pangtawag sa liwanag ng mga espiritual na mga gahom aura. Ang kulay red candle naman mga kaibigan ay tinatawag sa mahika librita na prima octam. Ang prima octam mga kaibigan ay sumisimbolo una ng pag-ibig, katiyakan, pagkilos, lakas at kalusugan, katapangan at determinasyon, kahabaan ng buhay at pagbabago. Sa kulay yellow naman mga kaibigan na candle aura, ito'y sumisimbolo at tinatawag ito mga kaibigan sa librita mahika na Montrim Sinag. Sa makatuwid mga kaibigan, nagsisimbolo ito ng pagpabor sa komunikasyon at mga masiglang aktibidad ng anumang uri. Pinapalakas ang memorya, aura, pinagpapabuti nito ang kakayahan sa pag-iisip ng mga bagay-bagay o mga mabuting plano na tulungan matagumpayan ang mga krisis sa espiritual at malikhaing asibilisasyon ng kaalaman mga kaibigan. Ginagamit din ito kadalasan ng mga may alam sa mga advance na mga pangyayari o mga manghuhula mga kaibigan. Punta naman tayo mga kaibigan sa brown candle. Ay tinatawag ito sa may kalibrita mga kaibigan na Sakam Briem. Simbolo ng mahika na nauugnay sa mga ritual sa elementong pangtawag sa kailaliman ng lupa. Legal na tulong ng mga abyan gabay, pagpalakas ng bertudes sa panggagamot, at tulong sa paghahanap ng mga nawawalang bagay. Nagpapadali din ito na maaurahan mo ang isang agimat, butya, parte sa sikritong bertudes nito at sa mga gumagabay sa mga sangkap. Ang green candle naman mga kaibigan ay tinatawag naman itong sa swertem anam sa mahika librita. Simbolo ng kapayapaan, pagkakaisa, at lalo na mga kaibigan sa pagdating sa panloob na kapayapaan, swertes at mahika sa yaman, kamanggadan,
naghuhumaling kulay ng mga diwata. Sa paggamit ng kandilang hiwaga, mga kaibigan, at puno ng ritual ng Babaylan Unom, ay kumuha lamang, mga kaibigan, ng isang bowl o baso na pwedeng paglalagyan ng 6 na kulay ng kandila. 6 na kulay ng kandila, mga kaibigan, kasi yung isang kandila ay siya yung gagamitin natin, yung kulay puti na isindihan para sa pag-umpisa ng pag-alay o halad na isagawa natin, mga kaibigan, para sa ating mga gabay-abyan at kung may mga surugnon. At sa mainam na araw, mga kaibigan, sa paghalad ay Biyernes o di kaya'y Martes na araw, mga kaibigan. At sa isang buwan, kahit isa lang kung makahalad o makaalay sa ating mga gabay-abyan. At sa kahit kaunting pagkain lang, mga kaibigan, ay lubos na iyan yung pagpapasalamat ng ating mga gabay-abyan sa ating mga ibinibigay na blessings. Kahit kaunti lang kung may pagsasaluhan sila sa ating ibinibigay na alay o halad. At sa ganyang mga paraan, mga kaibigan, ay mas huhumok ang kanilang mga kalooban ng ating mga gabay aura. At sa ganyang paraan din, mga kaibigan, ay mapadali nating mapaamo ang kanilang mga aura presensya. Mga kaibigan, sa pagtatapos ng ating video ay lubos po akong nagpapasalamat sa pag-like, sa pag-subscribe at sa pag-click ng notification bell button. At pati na din sa pag-follow ng ating shop doon sa Shopee, sa Agima 13 GF. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo, mga kaibigan.